Magandang araw po sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng Saint Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang 20 na linggo sa karaniwang panahon. Ang pangunahing tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taon niya'y tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog ng Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristong nagbubukas ng kaharian ng Diyos sa lahat, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumayon rin. Mga kapatid, tayo ay tinatawag ng Panginoong maging bukas ang loob sa lahat ng tao. Para sa ating pagtatakwil ng ating kapwa, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang tawad. Para sa aming palampalatayang hindi kayang tanggapin ang lahat ng taong iyong tinatawag sa iyong kaharian, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Para sa aming pag-asang hindi kayang bibigay ng pagkakataon na makamit ang kaligtasan para sa mga taong ibang-iba sa amin, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Para sa aming pag-ibig na hindi kayang makitungo sa mga taong itinuturing naming masama at makasalanan, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak naman.
Diyos nakaitasan. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon. Sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nagingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatos sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko, at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagsundo ng sanlibutan sa Diyos ang pakakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na amalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao, upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, wikain mo, buon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, buon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. pinupuri ka namin ang Yesu Kristo. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang babaeng Kananeang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit hindi tumugon sa Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pabigyan ng apo ninyo at nang umalis. Siya nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot sa Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot sa Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga aso man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag
sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang inihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang buhay, napapaganda ng ating mga pagbasa ngayon, mga salita ng Diyos. Dahil ito ay nagpapahayag ng pangarap ng Diyos, panaginip ng Diyos para sa lahat, sa sangkatauhan. At ano ang panaginip ng Diyos? Na ang kaharian ng Diyos ay magbubukas para sa lahat. Na ang pag-ibig ng Diyos ay madarama ng lahat-lahat ng tao. At ito ay tinupad ni Kristo sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang pasyon, sa kanyang kamatayan sa krus, at sa kanyang muling pagkabuhay. Dahil pangarap, panaginip ng Diyos ay ang ating pagkakaisa bilang kapamilya, kapuso, at kapatid. Ng Diyos walang pinipili, pati makasalanan ay kasama sa pangarap panaginip ng Diyos. Kailangan lamang tumugon sa kanyang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan, walang pagbabago, magpakailanman. Para sa lahat, wagas ang kanyang pag-ibig. At ang Diyos ay ang Ama ng sangkatauhan. Tayo ay kanyang mga anak. At ugnayan natin, pagkakaisa, pagmalasakit sa kapwa, kagandahang loob ay ang dapat mangingibabaw sa ating buhay, hindi ang kasakiman, makasarili, karahasan, pagkaalipin, pagmamayabang, dahil hindi ito kilos ng Diyos. Ito ay kilos ng masasama. At tayo din ay inanyahan na maging instrumento ng kaharian ng Diyos, ng pagbubukas ng kanyang kaharian para sa lahat. Kahit may mga pagsubok, may pandemic sa ating panahon ngayon, lahat na ito ay pansamantala lamang dahil ang pag-ibig ng Diyos lamang ang mananatili. Kaya kailangan tayo na magtitiwala sa Kanya, pananalig, panampalataya. Sa unang pagbasa, sinabi ng propeta Isaías na ang templo ng Diyos ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ito ay ipinahayag na ni Isaías ang pangarap panaginip ng Diyos na para sa lahat ang kanyang templo, ang kanyang bahay dalanginan. Na pati mga banyaga, pati mga dayuhan ay kasali sa pagmamahal ng Diyos. Hindi mahalaga ang lahi. Hindi mahalaga na tayo ay kababayan. Ang mahalaga na tayo ay gumawa ng kanyang kalooban. Ang puso ng tao ang mahalaga. Katarungan at matuwid na pamumuhay. Paglilingkod upang magniningning ang Diyos sa ating buhay kung tayo ay may kagandahang loob katulad ng Diyos. Kaya ang bayan ng Israel ay pinili ng Diyos hindi para sa sarili ng mga tao sa Israel. Ang Diyos ay pumili sa bayang Israel hindi para sa sarili niya, kundi para sa mundo. Lahat-lahat tayo ay pinili ng Diyos. Ngunit ito, ibinigay niya ang buhay para sa atin, hindi para sa atin, hindi para sa buong mundo, upang ipahayag ang tunay na presensya, kabutihan, pananalig, pag-ibig ng Diyos. Kaya sa ikalawang pagbasa, San Pablo nagpaalala sa taga-Roma na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Walang pagbabago sa kanyang tipan sa tao. Kahit pa ang mga Hudyo, pinili ng Diyos
itinakwil nila ang Mesiya si Kristo, ang tipan ng Diyos ay mananatili. Sa pagkamakasalanan, pagtakwil ng mga pinili ng Diyos, ang tugon ng Diyos ay pagpatawad, kaligtasan, pakikipagsundo, magbalik loob sa Kanya. Kaya ang Ebanghelyo ni San Mateo, isang babaeng dayuhan na nagpakita ng kaniyang tibay na pananampalataya, pananalig. Hiningi niya sa ating Panginoon ang kanyang hiling na pagalingin ang kanyang anak dahil ang demonyo pinahirapan ang kanyang anak na babae. Nagpapakita ang babaeng ito na isang dayuhan ng kanyang katiyagaan, ng kanyang determinasyon, kahit pa sa mga pagsubok, kahit pa sa mga insulto, walang kibo, hindi siya pinapansin. At ipinakita niya ang kanyang pagkilala sa ating Panginoon. Ano ang tugon ng ating Panginoon? Tahimik, hindi siya pinansin, pawang ito nagpapakita sa atin, sa ating buhay, na ang karanasan natin, nasaan ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Tahimik ba ang Diyos sa ating mga paghihirap sa buhay? Katulad din sa mga alagad ng ating Panginoon. Sinabi niya, paalisin ninyo ang babaeng ito, na disturbo sila sa babae. Tayo rin ay katulad ng mga alagad. Magbibigay tayo, ngunit hindi nangagaling sa ating puso dahil gusto lang natin na paalisin ang mga taong nagdisturbo sa atin upang mawalan tayo ng sakit sa ulo. Ngunit ang totoo, dito sa Ebanghelyo ipinakita kung gaano kadakila ang pananalig ng babaeng ito, kahit pa sa mga ipinakitang kilos sa kanyang paligid. At dito, sinabi ng ating Panginoon, napakalaki ng inyong pananalig, pagpupuli ng ating Panginoon sa babae. At gumaling ang kanyang anak, katuparan sa panalangin. Ang Ebanghelyo ay nagpapahayag na ang kaligtasan ay para sa lahat. Katulad sa ating panahon ngayon sa pandemya, tayo ay pawang natatakot. Ngunit kailangang palalimin natin ang ating pagkilala, pananalig sa Diyos. Sundin natin ang halimbawa sa babaeng ito sa Ebanghelyo na walang takot, walang pangamba. Ang kanyang determinasyon, siya ay matiyaga na patuloy na humingi at patuloy na nanalangin at patuloy na sumamba sa Panginoon dahil alam niya sa kanyang puso na ang Panginoon lamang ay mga tugon sa kanyang pangangailangan. At nakamit niya ang kanyang hinahanap. Pangarap ng Diyos, panaginip ng Diyos, ibinigay ni Kristo, katuparan sa panaginip. Kailangan natin nahingin na tayo ay patuloy na sumunod sa ating Panginoong Hesus dahil ang kanyang pag-ibig, dakila, wagas na pag-ibig, magpakailanman, upang tayo ay magpapakita, maging saksi sa ating mundo na ang pag-ibig ng Diyos ay iyon lamang ang mananatili. Lahat dito sa mundo ay lilipas. Kaya patuloy tayong mananalig at sumasampalataya sa ating Panginoon. Baguhin natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa roona ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pairito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, hingin natin sa Diyos na matanggap natin ng maayos ang mga taong itinuturing nating ibang-iba sa atin. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang hanapin nila at paglingkuran ang lahat ng taong ipinadadala ng Diyos para kanilang alagaan at gawing maligayang kaanib ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang paglingkuran nila ng wagas ang lahat ng ating mga kababayan at hindi lamang ang mga kaanib nila at ang mga hindi tumututol sa kanilang ninanais. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang sila'y maging ligtas, malusog at matatag sa kanilang paglilingkod sa lahat ng may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay lalong umigting at lumalim ang ating panalangin para sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Para sa ating lahat na sumasamba sa Diyos sa linggong ito, upang maging tunay na bukas ang ating mga loob sa lahat ng tao, mabait man o hindi, mariwasa man o dukha, marunong man o mangmang, at nang makabuo tayo ng isang tunay na malakas na bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Para sa lahat ng mananampalataya ng parokya ng St. Mary sa National City, California, kung kanino natin iniaalay ang misang ito, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, buksan mo ang aming loob sa lahat ng tao. Ama naming pagmahal sa lahat, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang mabuksan ang aming mga kalooban at nang kayanin naming tagapin ang lahat ng taong iyong ipinadala sa aming buhay. Matularan nawa namin ang dakilang halimbawa ng iyong anak sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa iyo. Ikaw ang tanging buhay ko. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tagapinawa itong paghahain sa iyong mga kamay bilang kapurihan at karangalan sa iyong sambayanan at buon niyang simenang banal.
Ama naming lumikha, pagundangan sa mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyong naring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumanyayo rin. Taas sa Diyos ay iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatin. Ama naming makapangyarihan, tuwing marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkanyakanyang sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat na maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang napaparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kat sa pamagitan ng Espiritu, yung banal na makuloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbili natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Papa,
ni Roberto, aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, San Jose, kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin na pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Hingin natin sa ating Panginoon na tayo ay patuloy na sumunod sa Kanya sa pamagitan ng utos na Kanyang itunuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa kakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na mapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag aming mga pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At suminyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero
ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong niniyahan sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi dapat ipatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Ikaw ang aking tanging yaman, na di lubusan masumbungan. Ang nilikha mo, karigtan, sulyap ng iyong kagandahan. Ika'y hanap sa tuwina nitong pusong ikaw lamang ang saya. Sa ganda ng umaga, nangungulila sa'yo, sinta. Ikaw ang aking tanging yaman, na di lubusang masumpungan. Ang nilikha mo, karigtan, sulyap ng iyong kagandahan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan, hiniling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumanyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan ng pagmamahal ni Kristo para sa lahat. Salamat sa Diyos.
puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat gumawa ang poon ng mga dakilang bagay. Banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Who dwell in the shelter of the Lord, who abide in His shadow for life. Say to the Lord, my refuge, my rock, in whom